Mainit na balita ngayong araw ng linggo. Exclusive. Ilang grupo ng mga kabataan sa Taguig nahuli na nagrarayot. May pagbato pa ng improvised na pampasabog. Ano yung bus? Isang pampaserong bus sa NLEX, nagliyab at nilamon ng apoy. Mahigit 50 sakay nito, ligtas na nakalabas. Residential area sa Caloocan City na nasunog na noong Lunes, muling nasunog kagabi. Isang pader sa lugar binutas para mailabas ang mga residente. Truck na iniwasan ng papalikong truck sa Batangas, sumalpok sa isang gusali. Isa, patay. Ilang tao sa bangketa sa Maynila, sugatan matapos masabugan na hindi pa natutukoy na bagay. Ang mga kapuso stars at celebrities na nag-stand out sa blue carpet ng GMA Gala 2025. At Barbie Forteza at Bea Alonzo ng gulat ng netizens. I think it's very obvious, yeah. Yes, I'm very happy. Nakatuto kami. Biglang nagliyab ang pampaserong bus na yan sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Angeles, Pampanga kanina madaling araw. Nakalabas ang lahat ng 51 sakay nito bago tuluyang nilamon na apoy ang bus. Ligtas at walang nasaktan sa kanila. Mabilis ring naapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagliyab ng bus. Magandang hapon po. Gulo, habulan at batuhan ng mga improvised na pampasabog ang inirereklamo ng mga residente sa isang barangay sa Taguig. Ang inaalala rin nila, pawang mga menor de edad ang sangkot. Ang nahulikam na riot tinutukan ni Nico Wahe exclusive. Sa CCTV video na nakuha ng GMA Integrated News mula sa concerned citizen, dinigang takbuhan at sigawan sa gitna ng away kagabi sa barangay Lower Bikutan, Taguig. Kapansin-pansin ng isang tumakbo, nakataas ang kamay na animoy nanunutok ng baril. Maya-maya, dinigang malakas na pagsabog habang patuloy ang pagtakbo ng mga kabataan. Sa iba pang anggulo ng CCTV sa lugar, makikita sa malayong bahagi ng video ang grupo ng kabataan. Hanggang may sumabog habang palapit doon ang mga tumatakbong kalalakihan. Ang grupo ng kabataan sa dulong kalsada, ang siyang makikita ring nagkukumpulan sa hiwalay na kuha ng CCTV sa Sampaloc Street na tila may inaabangan. Ang tindahang ito biglang nagsara nang makita ang grupo. Saka na sumiklab ang gulo, nagkabatuhan, at may mga biglang sumabog. Ayon sa barangay, pillbox o improvised na pampasabog ang ibinabato ng mga kabataan. Sila din po yata nagpa-fabricate nun eh. Yung iba po, minsan dumadayo. Pero pang kadalasan po, tagaroon po sa sa Purok 6B, Paraiso, Pagkakaisa. Saan niyo po yan? Apo, nasasakupan po ng barangay Lower Bikutan yan. Abril daw nang magsimulang magkaroon ng riot ang grupo ng mga kabataan dito sa Sampaloc Street, Barangay Lower Bikutan, Taguig. Halos 5 beses daw sa isang linggo kung mag-riot ang mga ito. At dito sa intersection na to, ang kanilang palaging tagpuan dahil marami silang lulusutan kapag sila'y nagtakbuhan. Ang mga residente sa lugar, nangangamba na raw sa kanilang kaligtasan. Sinasaway naman siya ng mga tao dito. Ayaw nila magpasaway. Talagang lumalaban talaga sila. Ayaw talaga magpawat. Nung una po, bato-batuhan lang. Ayun nga, tinamaan yung kotse ng pinsan ko. Tinamaan yung kotse niya, basag. Pero ngayon, lumalala na. Barilan na eh. Hindi na po maganda. Sana maagapan. Ang barangay, araw-araw na raw nag-iikot. Nagruruwing po ang tropa para pagdating naman po ng tropa sa area, takbuhan lang sila. Minsan, nababastos pa yung tropa natin, sir eh. Ganun po. Kaya gusto namin makaptured sila eh. Para madisiplina naman, kung hindi madisiplina ng magulang eh. Inaalam ng Taguig Police ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na minor de edad na kanilang ipatatawag sa barangay kasama ng mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ayon sa Taguig Police, tukoy na raw ang pagkakakilanlan ng mga kabataang sangkot. Pag-aharapin daw sila sa barangay ngayong gabi.
Wala pa isang linggo matapos masunugan, muling nagkasunog sa isang residential area sa Caloocan City. At dahil masikip ang daan, kinailangang butasin ang isang pader para mailikas ang mga residente. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay 160 sa Caloocan City pasado alas 10 kagabi. Mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Ang mga residente at mga bumbero umakyat sa bubong para pagtulungang apulahin ang apoy. Sa sobrang sikip kasi ng lugar, hindi makalapit ang mga truck ng bumbero. Mga daanan po is not accessible sa mga fire trucks natin. Katulad po nito, lahat halos ng mga fire trucks dito nakapwesto sa may NLEX. Kaya maging ang mga residente nahirapan sa paglikas. Si Helen, natamaan pa raw ang injured na braso. Mahirap. Kaya kami, sikip. Wala na makuha. Paglabas namin, sobrang taas na po talaga ng apoy. Kaya hindi na po namin naisalba lahat ng mga mga gamit. Bali mga alaga na lang namin yung mga nabitbit po talaga namin. Mabilis po ang pagkalat ng apoy eh. Ngayon dikit-dikit kasi ang bahay. Ang pader na ito, binutas pa para makalabas sa mga residente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 20 kabahayan ang natupok. Higit 100 pamilya o hindi bababa sa 300 individual ang apektado. 3 residente rin daw ang nasugatan. Posibleng illegal connection ng kuryente raw ang dahilan ng apoy. Dito lang Lunes, July 28, nasunog na rin ang nasabing lugar. Sabi ng barangay, hindi pa nga nakakabalik lahat ng mga residenteng lumikas noon. 6 na araw po namin, nagkaroon po kami ng sunog sa kabilang area na binaha, tapos nagkaroon ng sunog. Naka-ready naman po ang barangay sa mga pagkain nila, tsaka mga damit. Naka-ready po evacuation area po natin. Tumagal ng halos 4 na oras ang sunog. Naapula ito bago mag-alas 2:30 kaninang madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Gusto ng isang senador na hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara bago talakayan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng isang senador, bakit pa ito hintayin? Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago pa talakayin ng Senado ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tingin ni Senador Loren Legarda, mas mainam hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. Dapat daw magkaroon ng due process, anuman ang personal na paniniwala sa issue. We should not decide prematurely until the House of Representatives has exhausted all legal remedies. Rinerespeto ko ang naging ruling ng Supreme Court, may MR na hahain, we'll take it from there. Sa pagkakatanda raw ni Legarda, dapat mag-convene sila ulit bilang Senate Impeachment Court para talakayin ito. I'm not certain that was discussed in the caucus, but if I'm not mistaken, in the previous Congress there was a commitment to reconvene as an impeachment court in the new Congress. Pero kung si Senador Rodante Marcoleta ang tatanungin, bakit pa raw maghihintay ng motion for reconsideration? Noong mag-caucus ang mga senador noong Martes, tinanong niya raw ang mga kapwa-senador kung tingin nila may kahit isang Supreme Court Justice na magbabago ang isip dahil sa MR. Bakit pa aniya sila maghihintay sa wala? Sa tagal na raw niyang litigation lawyer, pag ganito ang tenor ng desisyon at sinabi pa ng Korte Suprema na immediately executory, ang ibig sabihin daw nito ay sinasara na lahat ng pintuan para mag-motion for reconsideration. Dagdag ni Senador Bato de la Rosa, base sa desisyon ng mayorya ang mga aksyon ng Senado at napagkasunduan nila ang August 6. Kung baguhin man aniya ng Korte Suprema ang desisyon nito dahil sa MR ng Kamara, palagay niya ay pwede ring baguhin ng Senado ang desisyon nila. Wala raw dapat ipag-alala rito ang Kamara. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon dito ng Kamara. Bagamat nauna na silang naghayag ng pangamba na baka pagbotohan ng Senado ang impeachment ruling ng Korte Suprema nang hindi pa nahihintay ang kanilang ihahaing MR bago mag-August 9. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Susunod, truck na iiwasan sana ang papalikong truck, sumalpok sa gusali. Pagsabog sa bangketa sa Maynila, may ilang sugatan.
at Barbie Forteza at Jameson Blake holding hands while walking sa GMA Gala 2025. Tutok lang dito sa 24 Oras Weekend. Mahalaga sa akin na maging daan ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Tayo ang magiging malakas na boses nila para sila'y mapakinggan. Yun ang tunay na paglilingkod. GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. 2023 was the warmest year on record. Ayon yan sa State of the Global Climate 2023 report ng World Meteorological Organization o WMO. 1.45 degrees Celsius above pre-industrial levels ang naitalang average near-surface temperature noong 2023. Ibig sabihin, ito na ang itinaas ng temperatura kumpara noong bago pa maging widespread ang industrialization sa mundo. Ayon sa mga eksperto, mula nang magsimula ang industrialization sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas tumaas ang carbon dioxide at greenhouse gases emissions from human activities na nakaapekto sa pagbabago ng klima. Banggaan ng truck at pickup truck sa Cotabato na uwi sa Away Kalsada. Sa Batangas naman, patay sa babaeng bibili lang sa tindahan matapos madamay sa salpukan ng dalawang truck. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Kita sa CCTV ang isang truck na huminto sa National Highway sa Barangay Bago sa Ibaan, Batangas kahapon. Dahan-dahan itong lumiliko sa kabilang lane. Sakto namang may paparating na isa pang truck na sinubukang iwasan ang lumilikong truck. Pero pagkabig nito, sumalpok ito sa konkretong pader ng isang multipurpose cooperative na may tindahan. Sa lakas ng impact, nahagip pa rin ng likurang bahagi nito ang lumilikong truck. Ang mga tao napatakbo sa nasalpok na establishmento. Isang babae kasi na bumibili sa tindahan ang tinamaan ng mga debris ng konkretong pader. Agad siyang isinugod sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Nakakulong na sa Ibaan Police Station ang nakasalpok na truck driver. Haharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sinusubukan naming makuha ang kanyang panig, gayon din ang pamilya ng biktima. May road rage, guys. Dahil naman sa Away Kalsada na antala ang trapiko sa isang highway sa Kitapawan City sa Cotabato kahapon ng tanghali. Sa video na isang motorista, kita ang mga babae na tila may sinisigawan sa isang truck. May pinulot ang isa sa kanila at ibinato sa bintana ng truck. Ang mga sasakyan sa paligid bumubusina na dahil hindi makausad dahil nakatigil pala sa unahan ng truck at pick-up truck ng mga babae. Nagsimula ang away nang mahagip ng truck ang sasakyan ng mga babae na may kasamang sanggol. Napinsala ang likuran ng pick-up. Walang nasugatan sa nasabing insidente. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Dalawang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang isang closed van sa Rojas, Isabela. Biyaheng San Manuel ang sasakyan nang mabagsakan ito ng puno. Tumama ang mga sanga sa windshield ng sasakyan. Agad na nilapatan ng pao ng lunas ang driver at ang kanyang pasahero. Inaalam pa ang halaga ng danyos ng nasirang bahagi ng sasakyan. Pure elegance and glam ang GMA Gala 2025 kagabi na dinaluhan ng celebrities, personalities at executives. Extra special ang event dahil ipinagdiriwang din ang 75th anniversary ng Kapuso Network. Narito ang aking chika. Star-studded, sophisticated, and heartwarming. The GMA Gala 2025 served nothing but unforgettable, stunning moments. Elegant in white sina PBB Celebrity Collab big winner duo Mika Salamanca at Brent Manalo. It's my first GMA Gala po. Yes po. It's my second time. Kabado siya before, pero since ngayon may duo na siya para... Kasama na po ako. Big winners din ang dalawa na nanalong couple of the night. Glowing as always si star of the new gen Jillian Ward in a powerful red gown. Mala Prince Charming naman si pabansang Ginoo David Licauco in his pink tuxedo, deserving of his GMA Gala Best Dressed Award.
nang matanong kung bakit di sila magkasabay sa blue carpet ng other half ng barda na si P77 star Barbie Fortesa. I wanted to give her spotlight. Siyempre, with P77, di ba? Kailangan, she deserves that. Talaga namang on the spotlight si Barbie na looking fierce in her red wine tube gown. We combine sophistication with femininity, softness with sultry, and sophistication with grace. Serving fierce queen energy rin ang kanyang Beauty Empire co-star na si Kailin Alcantara, who won the Best Dressed Award. Scene stealer naman si Carla Abellana na lalong nagmukhang glowing sa kanyang sunny yellow gown. Another scene stealer si PBB Celebrity Collab third placer Esnir na maladyosa ang atake sa kanyang blue and white outfit. Giving big star vibes naman ang kanyang kaduo na si Charlie Fleming in her orange butterfly-inspired outfit. Kinilala namang big young star of the night si Will Ashley na rumampa kasama ang kanyang mom na si Clarice de Guzman. Big young star of the night din si My Father's Wife actress Winona Collins. Blooming and giving superstar energy si Shuvi Etrata in her white gown and deep red rose-inspired shawl. Looking dapper din ang kanyang kadate, ang kanyang TDH na si Anthony Constantino in his white tuxedo. Hiwalay na rumampa ang dalawa sa blue carpet. She is my date, of course, but without a doubt, I want to give the carpet to her. She's earned all of that spotlight. I want him to, kayanin niya at i-enjoy niyang moment on his own. Exuding elegance ang Dust Bia duo with Dustin Yu in white tuxedo and Bianca De Vera in nude pink gown. Royalty personified naman si Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera. Bago rumampa sa blue carpet, nag-shine na ang Dongyan sa Get Ready With Me video kasama ang kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. Donning a hand-painted gown and looking like a fine work of art naman ang global fashion icon na si Heart Evangelista, kasama ang asawang si Senate President Chis Escudero. Really a work of art. This is what I am passionate about. It's leather sewn together and then it's one of a kind. Heart stealer naman si Alden Richards sa kanyang dark tuxedo. Hall of Famer na sa GMA Gala Awards si Alden along with Heart, Marian and Dingdong. Simple yet sophisticated ang sanggandikit for real stars na sina Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Power couple din ang dating ni Bianca Umali at Ruru Madrid in gold and cream ensemble. Elegant din sina The Clash hosts at kapuso couple na sina Julian San Jose at Raver Cruz. Looking ethereal ang mga past at new gen sangres na sina Kylie Padilla, Faith Da Silva, Sanya Lopez, Kelvin Miranda at Angel Guardian. Bukod sa celebrities, serving dignified looks ang GMA Integrated News personalities. All throughout the 75 years, yung significant majority ng buhay namin ay na-dedicate namin sa GMA. Kaya we are just extremely happy to celebrate tonight. Sarap lang sa feeling to be part of the 15 years of that 75. It's no joke to last in a network and that really value loyalty, which is GMA. Naroon din siyempre ang GMA Network Executives sa pangunguna ni na President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Committee Chairman Joel Marcelo G. Jimenez, at GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumalo rin si dating GMA Network President Menardo Jimenez at Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Thank you for being with us for all these years and we promise na ipapagpatuloy namin yung paggawa ng mga makabuluhang content and ang pagbibigay ng serbisyong totoo. To all the men and women of GMA, both in front of and behind the cameras, kayo ang puso ng GMA. Your dedication, creativity, passion and integrity define what we are. And your collective work and efforts have made GMA what it is today. Maraming salamat sa inyong lahat. Susunod, milyon-milyong Katoliko dumalo sa Jubilee of Youth event sa Roma.
Pope Leo XIV may hiling sa mga kabataan. 4, sugatan sa pagsabog sa Tondo, Maynila. At ang big revelations at reunion sa GMA Gala 2025. Walang patid ang pagtutok sa 24 oras weekend. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabuluhang komentaryo, tulungan natin yung ating mga kababayan na maging discerning sa mga issues na nangyayari sa bayan. GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, asahan po ang panibagong oil price hike sa Martes. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, big time ang posibleng price hike sa gasolina. Piso at 50 sentimo hanggang piso at 80 sentimo kada litro yan. Habang sa diesel, posible ang dagdag na 70 sentimo hanggang piso at 10 sentimo kada litro. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, nakaapekto sa presyuhan ang posibleng kakulangan sa supply dahil sa sanction ng Amerika sa langis ng Russia at Iran. At ang nakikitang pagbuti ng global economic activity mula sa trade deal ng Amerika at European Union. Gamit lang po ang sinindihang kandila, nakakabuo ng iba't ibang obra ang isang artist mula sa Bulacan. Silipin po yan sa pagtutok ni Katrina Son. Ang apoy na nagbibigay ng liwanag at init. Nagpapaningas din ng talento sa sining ng 24 anyos na si Jade Tribo mula Pulilan, Bulacan. Apoy kasi ang kanyang medium na nag-umpisa noong 19 anyos pa siya. Nagsimula po siya nung meron po ako napanood na isang artist na, yun po, ang ginagamit niya is kandila. Pero international artist po siya. Then doon ko po na naisipan i-try. Na-curious lang po. Gamit ang nakasinding kandila, vellum board at brush, sinimulan daw niyang mag-fire paint ng mga ibon at iba't ibang hayop. Hanggang sa nakagawa na raw siya ng mga portrait tulad ng family pictures, wedding pictures at self-portraits. Parang di pa po tapos yung apoy sa puso, ganun. Parang may kulang pa, parang gusto ko pa po talagang mag-drawing. Pero pag nakakagawa ko naman po ako ng isang art piece, parang ano naman po,
successful yung pagod, tsaka po yung pag-e-effort na kaya ko po palang gawin yun. Nagugulat din po ako minsan na ganun na po pala itsura. Hindi man daw madali ang fire painting. Patuloy daw niya itong pag-aaralan at pagbubutihan. Payo niya sa mga nais ding maging artist na naghahanap pa ng medium para sa kanila. Explore lang po na explore. Kasi katulad ko po ganun lang din. Nag-explore lang, then hanap yung para sa akin. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng pagpapaimbestiga sa mga flood control project, kasama ring pinasisilip ang estado ng Laguna de Bay na naging mababaw na raw kaya madaling umapaw. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kahit mahigit 1 linggo na mula nang tumigil ang ulan, baha pa rin sa ilang lugar sa Laguna tulad sa Biñan. Halos abot bewang pa rin ang taas ng baha sa Barangay de la Paz, kaya bangka ang transportasyon. Sa Barangay Malaban, tila amoy imburnal at masangsang na ang baha. Ayon sa ilang residente, buwan ang binibilang bago humupa ang tubig. Naabot po ng buwan. Kaya po naglagay po ng tulay. Katabi ito ng Laguna de Bay na umapaw nung kasagsagan ng epekto ng habagat. Ito ang gustong paimbestigahan ni Biñan Representative Arman Di Maguila Jr. sa Kamara. Lahat po ng rivers na papunta sa Laguna Lake, ang dala po ay hindi lang tubig. May dala po siyang mga basura, mga chemicals galing po sa mga industries. Anya, dati ay nasa 5 hanggang 6 na metro ang lalim ng lawa. Pero bumabaw na raw ito. Dahil sa matagal na pangyayaring ito na ginawa nating pakunan ng basura ang Laguna Lake, septic tank ang Laguna Lake, siya po ay mababaw na ngayon. Mga 2.5 na lang. Kaya isinusulong niya na muling pag-aralan ang lahat ng flood control project na mahigit 1 trillion pesos na raw ang inabot sa loob ng 3 taon, gayon din ang dredging sa Laguna Lake. Yung carrying capacity ng Laguna Lake, yung capacity niya to hold water, nabawasan na ng almost 50% siguro, 40 or 50%. So yun ang kailangan nating ibalik para naman kaming mga nasa laylayan ng Laguna Lake, hindi naman po laging binabaha. Inendorso na sa Committee on Rules ng Kamara ang mungkahi at posibleng ngayong linggo o sa makalawang linggo raw gawin ang pagdinig. Planong imbitahan sina DPWH Secretary Manuel Bonoan, DENR, Laguna Lake Development Authority o LLDA, grupo ng mga mangingisda at iba pa. Nagpanukala din siya ng moratorium sa development ng mga subdivision para bumalik ang kakayahan ng lupa na mag-absorb ng tubig ulan. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng LLDA at DENR kaugnay sa sinabi ni Di Maguila pero wala pang sagot. Naunang sinabi ni Secretary Bonoan na handa raw siyang humarap sa anumang pagdinig. Kaugnay ng hiningi ng Pangulo na listahan ng flood control projects mula July 2022 hanggang June 2025, sinabi ni Bonoan na posibleng maisumite na yan sa linggong ito. Nasa 80 to 90% complete na raw sila sa listahan. Ang priority namin na isa-submit early will be the ones that have been completed during this administration. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. May mga naitalang sugatan sa biglang pagsabog sa bangketa sa Tondo, Maynila ngayong hapon. At nakatutok doon live, si Von Aquino. Von? Duguan pero makikita sa video na may malay pa ang 2 sa nakahandusay ng mga biktima ng pagsabog. Ayon sa kapitan ng Barangay 234, pasado 2:00 ng hapon nang marinig nila ang malakas na pagsabog. Nang ipahanap nila ito sa mga tanod, nakita nila ang mga sugatang mangangalakal sa bangketa. Agad raw silang tumawag ng ambulansya at mga pulis. Rumesponde at nag-imbestiga rin ang mga taga-Explosive Ordnance Disposal Unit, Bureau of Fire Protection at SOCO. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, hindi explosive device kundi posibleng kompresor ang dahilan ng pagsabog. Iniimbestigahan kung anong klaseng kompresor ito. Narito ang pahayag. Isang kompresor na nakuha nila allegedly sa isang kalakal at yun ang kinaano nila kanina parang pinukpok or binubuksan nang bigla itong sumabog. Pia, ayon pa sa hepe ng MPD Station 2, dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center yung 4 na sugatan at nasa operating room na sila. Ito namang pinangyarihan ng pagsabog ay nakakordon pa rin hanggang sa ngayon matapos yung investigasyon dito ng mga otoridad. Pia?
So, Von, sabi mo no, na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon at nakakordon no, ang paligid dyan. Pero meron ba tayong inaasahan na iba pang mga development sa pagpapatuloy ng investigasyon sa araw na ito, Von? Yun nga, Pia, alamin pa kung anong klaseng compressor yung naging sanhi nung pagsabog. At hindi pa rin naman certain kung ano nga yung naging dahilan kung bakit sumabog ito. Pero sa initial na investigasyon kasi ng mga pulis, binubuksan daw ito ng mga mangangalakal nang sumabog nga ito. No? Sa ngayon kasi, Pia, tapos na yung mga otoridad dito sa site. At hinihintay na lang din natin yung iba pang updates niyan. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Up next, Bea Alonzo ni-reveal ang relationship status nila ng businessman na si Vincent I Co. think it's very obvious, yeah. Yes, I'm very happy. At Barbie Fortesa at Jameson Blake magka-holding hands after the GMA Gala. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Halaga sa akin na maging daan ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Tayo ang magiging malakas na boses nila para sila'y mapakinggan. Yun ang tunay na paglilingkod. GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. 2023 was the warmest year on record. Ayon yan sa State of the Global Climate 2023 report ng World Meteorological Organization o WMO. 1.45 degrees Celsius above pre-industrial levels ang naitalang average near-surface temperature noong 2023. Ibig sabihin, ito na ang itinaas ng temperatura kumpara noong bago pa maging widespread ang industrialization sa mundo. Ayon sa mga eksperto, mula nang magsimula ang industrialization sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas tumaas ang carbon dioxide at greenhouse gases emissions from human activities na nakaapekto sa pagbabago ng klima. Kung susuriin, malapit na nating maabot ang 1.5 degrees Celsius threshold na napagkasunduan sa 2015 Paris Agreement. Nagpabala rin ang WMO na posibleng mas tataas pa ito ngayong 2024. Iyan din ang lumalabas na data sa monitoring ng European Union. Ayon sa Copernicus Climate Change Service, naitala ang highest temperatures on record from June to August 2024. Ang resulta ng global warming, extreme weather events na nararanasan sa buong mundo, gaya ng mas malalakas na bagyo at mas matinding tagtuyot. Mas malalang epekto ng natural disasters tulad ng pagbaha at wildfires, environmental degradation, food and water insecurity, at pati na economic disruption. Ang tanong, posible bang ma-reverse ang effects ng climate crisis? What are the reasons to be hopeful about climate action? Here's what you need to know. Ang global warming o ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo ay dulot ng greenhouse gas emissions sa atmosphere. Ayon sa WMO, 50% Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang sisinuhin sa pagpapanagot sa mga kumikickback sa flood control projects, kaalyado man niya o hindi. Bahagi po yan ng mga sinabi ng Pangulo sa aking one-on-one interview para sa kanyang podcast. Is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado. Milyon-milyong Katoliko ang dumalo sa Jubilee of Youth sa labas ng Rome, Italy. Ito po ang kauna-unahang malakihang pagtitipon sa simbahang Katolika na dinaluhan ni Pope Leo XIV. Pinangunahan ng Santo Papa ang misa ngayong araw sa harap ng mga kabataan na mula pa sa mahigit 100 bansa at mga dumalong pari at leader ng simbahan. Sa kanyang homily, ipinarating ng Santo Papa na si Jesus ang pag-asa. Bukod dito, hinikayat ng Santo Papa ang mga kabataan na paglingkuran ang mga may hirap at bumuo ng mas makataong mundo.
Bukod sa glitz and glamour, napuno rin ng revelations and unexpected collabs ang GMA Gala 2025. Mula sa relationship status updates hanggang sa royalties sa interaction. Silipin yan sa chika ni Athena Imperial. Hindi lang napuno ng ningning ang GMA Gala 2025. It was also a night full of revelations at much-awaited reunions and rarely seen interactions. Si Barbie Forteza mag-isang lumakad sa blue carpet. At the end of the night, spotted siyang ka-holding hands si Jameson Blake na dati nang na-link sa kanya. Saan na kayo pupunta, Barbie? Hindi, babalik ako. Dati nang sinabi ni Barbie na good friends at isa sa running buddies niya si Jameson na makakasama niya rin soon sa isang movie. May big revelation naman ang blooming na si Bea Alonzo. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, kinumpirma niya ang real score sa pagitan nila ng businessman na si Vincent Ko. I think it's very obvious, that we're together, yes. Yes, I'm very happy. And I think that's all I can share. Feeling ko, na-witness yun na kasi lahat ng mga ups and the downs of my love life. I really understand the curiosity, but I think I don't want to say people ruin beautiful things, but I think the most beautiful things are the ones that are kept private. And I'd like to keep it that way. Ang isa pang confirmed na nasa dating stage, ang co-star ni Bea sa Widow's War na si Carla Abellana. I've said it naman na before na parang it's about time I open myself to dating, meeting new people. So I decided to try it. Yes, there's a second date. So we'll see if there's gonna be more dates. Diba? So for now, yes. First GMA Gala together naman ni na Anthony Constantino at Shuvi Etrata. Nabighani raw si Anthony when she saw Shuvi in her white gown last night. Without a doubt, Shuvi is already beautiful as is. But when I saw her in her dress, I was really just starstruck, just like the rest of the world, honestly. Hopefully not. Yes, hopefully not our last. Praying for that. Mag-pray ka talaga dyan. Bukod sa revelations, hindi rin binigo ng stars ang kanilang fans sa mga crossover interactions. Present din siyempre ang PBB Celebrity Collab Edition co-housemates ni Shuvi. Si River Joseph spotted na may chill convo with ex-house guest and pambansang ginoo David Licauco. Mas lumabas din ang kakulitan ni Will Ashley habang kasama ang co-housemates. May makulit ding collab si Will at Cup of Joe vocalist Gian Bernardino. Time out muna ang Dusty dahil SB? Photog mode muna si Dustin ni na Bianca and Esnir na slay sa kanilang pag-post. Mga Diyosa in one frame naman sina Showtime hosts Vice Ganda and Ann Curtis with Kapuso star Heart Evangelista. May Gorge and Fab interaction din sina Kapuso primetime queen Marian Rivera and global fashion icon Heart Evangelista. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga Kapuso, patuloy na nagpapaulan sa bansa ngayong araw ang southwest monsoon o habagat at localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan sa Batanes at Babuyan Islands. Localized thunderstorms naman ang nakaapekto sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to moderate rains sa Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Palawan. Gayon din sa ilang lugar sa Negros Occidental at Negros Oriental. Light to heavy rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng pagulan bukas sa Metro Manila. Magkaiba po ang pananaw ng dalawang grupo ng mga abogado kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero tingin ng isang eksperto, mapapalalim nito ang pagtalakay tungkol sa mga impeachment proceedings. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng patuloy na debate kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines na nananawagang sundin ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa bise.
Nagbabala ang IBP laban sa panawagang pagsuway sa desisyon ng Supreme Court dahil sisirain daw nito ang pundasyon ng legal order o yung batas at alituntunin na pinapatupad sa isang lipunan. Bantaan nila ito sa balanse ng kapangyarihan at integridad ng democratic institutions, gayong meron pa namang mga legal remedy sa loob ng saligang batas. Si Representative Joel Chua, member ng House Prosecution Panel, hindi sang-ayon sa pahayag ng IBP. Nauunawaan aniya ang pinagmumula ng IBP. Pero ang Kamara aniya ang may eksklusibong kapangyarihan na isulong ang Articles of Impeachment alinsunod sa konstitusyon. Ang desisyon aniya ng Supreme Court ay nagsusuplant o nagpapalit, nag-expand o nagpapalawak, at nagdadagdag sa anumang nakasaad sa konstitusyon. Bago nito, mahigit 80 faculty member ng UP College of Law ang nagsabi sa isang pahayag na nababahala sila sa desisyon ng Supreme Court na nagpahinaan nila sa impeachment proceedings. May kapangyarihan daw ang Kongreso sa ilalim ng konstitusyon at nararapat itong bigyang laya sa kanilang mga procedure at pagsasagawa ng impeachment. Ayon kay dating IBP President Attorney Domingo Cayosa, may pagkakaiba man ang pananaw ng dalawang grupo ng mga abogado, makabubuti ito para mapalalim ang pagtalakay sa issue. Lalo't di pa naman pinal ang desisyon ng Supreme Court at pwede pang mag-file ng motion for reconsideration. It's not only interesting, but it is very important when you look at it as what is at issue here is accountability of high public officials. Nagkakamali naman ang Supreme Court. In a number of instances, the Supreme Court has corrected itself and reversed its own ruling. Isa raw sa maring tingnan ay ang panukalang gawing prospective ang desisyon o ipatupad na lang sa hinaharap at hindi ngayon. Paurong ito kasi kung titignan mo, nagdagdag ng mga requirements wala naman sa Constitution, and worse, it makes holding them accountable more difficult. Yung itong issue na ito, it will affect future generations kung it will remain as it is. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Kakaibang bonding naman ang kinaaaliwan ng mga taga-Badok, Ilocos Norte. Dahil ang dalawang cozy sa isa't isa, si Bantay at si Baboy. Habang chill na nakahiga ang Baboy, parang ginawa naman siyang una ng aso at humiga pa ito sa kanyang kaibigan. Kwento ng kanilang owner, normal na raw ang ganitong bonding ng dalawa na minsan magkatabi pa raw matulog. Cute naman ang friendship nila. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.